May mga bagay na hindi kailangang aminin para maging totoo. Hindi lahat ng nararamdaman ay lumalabas sa salita. Minsan, mas malinaw pa itong nakikita sa kilos, sa desisyon, at sa mga sandaling tahimik lang siya, pero ramdam mo ang bigat ng ibig sabihin. Kung dumating ka na sa punto ng buhay mo na hindi mo na hinahabol ang validation, mas madali mong makikita ang isang mahalagang katotohanan. Kapag may halaga ka sa isang tao, lalabas iyon kahit hindi niya sabihin. Hindi sa paraan ng drama, hindi sa paraan ng matamis na salita, kundi sa mga subtle na galaw na hindi kayang pekain ng isang taong walang respeto o tunay na emosyon. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga senyales na naramdaman niya ang value mo. Hindi niya inamin. Hindi niya sinabi ng direkta, pero malinaw sa kilos, malinaw sa pattern, at malinaw sa kung paano kanya tinrato kapag wala ng audience. Hindi ito tungkol sa paghula ng feelings. Isiya ay tungkol sa pag-unawa ng behavior dahil sa totoong mundo, behavior ang laging nagsasabi ng totoo. Senyales 1. Nagbago ang timbang ng presensya mo sa kanyang buhay. May malaking pagkakaiba ang pagiging kasama lang at pagiging may halaga. Kapag naramdaman niya ang value mo, mararamdaman mo rin na nag-iba ang bigat ng presensya mo sa buhay niya. Hindi ka na basta background noise. Hindi ka na lang option kapag bored siya. May mga desisyon siyang ginagawa na may konsiderasyon sa'yo. Kahit hindi ka direktang kasama. Psychologically, kapag may halaga ang isang tao, pumapasok siya sa mental priority list. Hindi ito conscious palagi, pero mapapansin mo. Mas nag-iingat siya sa salita. Mas nagiging aware siya sa epekto ng kilos niya kapag ikaw ang kaharap. Hindi dahil natatakot siyang mawala ka, kundi dahil alam niyang may mawawala kapag binalewala ka. At ito ang mahalaga. Hindi niya ito ginagawa para mapasaya ka. Ginagawa niya ito dahil may respeto na siyang nabuo. Ang respeto kapag tunay, hindi kailangang ipaalala. Senyales 2, may inconsistent distance. Hindi dahil sa kalituhan kundi dahil sa takot. May mga lalaki na nag-aakala na kapag lumalayo ang babae, ibig sabihin wala itong pakialam. Hindi palagi ganon. Minsan ang paglayo ay hindi kawalan ng damdamin, kundi sobra nito. Kapag naramdaman niya ang value mo, may posibilidad na umatras siya paminsan-minsan. Hindi dahil ayaw kanya, kundi dahil ramdam niyang may epekto ka sa kanya. From a psychological standpoint, ang isang tao na hindi handa sa emotional depth ay natural na naglalagay ng distansya kapag may isang taong may malinaw na direksyon, boundaries at self-respect. Hindi ka niya kayang basta pasukin ng pabigla-bigla at hindi ka rin niya kayang gawing laro. Kaya minsan, ang distansya ay defense mechanism, hindi sign ng disinterest, kundi sign na hindi ka niya kayang i-handle ng basta-basta. Senyales 3. Pinakikinggan ka kahit hindi siya sumusunod. Ito ang madalas hindi napapansin. Kapag may halaga ka, pakikinggan ka niya. Hindi para sumang-ayon. Hindi para sundin lahat ng sinasabi mo, kundi dahil mahalaga ang pananaw mo. Mapapansin mo na naaalala niya ang mga sinabi mo dati. Binabalikan niya ang mga prinsipyo mo. At minsan, ginagamit pa niya ang mga sinabi mo sa sarili niyang desisyon. Ito ay malinaw na senyales ng respect-based value. Hindi attraction lang. Hindi convenience. Kapag ang isang tao ay may pakialam sa iniisip mo, ibig sabihin kinikilala niya ang level ng pagkatao mo. At sa Stoic perspective, ang respeto ang mas matibay kaysa kilig. Dahil ang kilig lumilipas, ang respeto, tumitigil lang kapag sinira mo ito. Senyales 4, hindi ka niya minamadali. Kahit may chance siya, ito ang tahimik pero napakalakas na indikasyon. Kung may pagkakataon siyang i-push ang sitwasyon, i-control ang flow o samantalahin ang closeness, pero hindi niya ginawa. Tanungin mo ang sarili mo kung bakit. Ang isang taong walang pakialam, mabilis, diretso, walang preno. Pero ang taong naramdaman ang value mo, may restraint, may paghinto, may respeto sa pacing mo. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil alam niyang ang tunay na koneksyon ay hindi minamadali. Sa masculine frame, ang kakayahang maghintay ay tanda ng emotional control. At ang emotional control ay hindi ibinibigay sa taong walang halaga. Senyales 5, nagiging totoo siya kapag kayo lang. Maraming tao ang may mask, ngunit hindi lahat ay kayang panatilihin. Iyon kapag may isang taong may impact sa kanila. Kapag naramdaman niya ang value mo, mapapansin mo na iba siya kapag kayo na lang. Mas tahimik, mas totoo, mas hindi scripted.
Hindi dahil espesyal ang eksena, kundi dahil ligtas siya sa presensya mo. At ang emotional safety ay hindi basta-basta binibigay. Ito ay reaksyon sa isang taong grounded, hindi judgmental, at may sariling paninindigan. Kapag sayo niya lang na ilalabas ang tunay niyang sarili, malinaw iyon na hindi ka ordinaryo sa kanya. Senyales 6, may pag-iingat sa kung paano ka mawawala. Ito ay subtle pero malalim. Kapag may halaga ka, hindi ka niya basta tinatanggal. Hindi ka rin basta pinapalitan. May hesitation, may delay, may internal conflict. Kahit pa hindi kayo, may respeto sa idea ng pagkawala mo. At ito ang totoo. Ang taong walang pakialam mabilis mag-move on. Walang second thought, walang bigat. Pero ang taong naramdaman ng value mo, alam niyang ang pagkawala mo ay may epekto at hindi iyon basta tinatanggap. Senyales 7, hindi kanya ginagawang emotional convenience. Kapag ang isang tao ay walang tunay na value sa'yo, madalas nagiging emotional convenience ka lang. Lalapit siya kapag magaan ang loob niya. Kapag bored, kapag may problema, pero mawawala ulit kapag maayos na ang lahat. Ngunit kapag naramdaman niya ang value mo, nag-iiba ang pattern. Hindi ka niya ginagamit bilang tagahigop ng emosyon. Hindi ka niya tinatrato na parang pansamantalang sandalan. May pag-iingat sa kung kailan at paano siya lalapit sa'yo. Psychologically, ang taong may respeto ay ayaw mag-iwan ng emotional footprint na hindi niya kayang panindigan. Ayaw niyang pumasok sa espasyo mo kung alam niyang wala siyang maibabalik na clarity o stability. Kaya mapapansin mo, hindi siya basta nagrarant, hindi siya basta nagbubuhos. At kapag nag-share man siya, malinaw na hindi ito para ilipat sa iyo ang bigat, kundi para ipakita ang tunay niyang kalagayan. Ito ay hindi weakness, ito ay self-awareness. At ang self-awareness ay hindi ibinibigay sa taong walang halaga. Senyales 8, pinoprotektahan niya ang dignidad mo kahit hindi kayo. Isa sa pinakamalinaw na indikasyon ng value ay kung paano kanya tratuhin kapag wala siyang obligasyon sa iyo. Kapag naramdaman niya ang value mo, hindi kanya ginagamit bilang punchline. Hindi kanya ikinukwento sa paraan na binabawasan ka. Hindi kanya inilalagay sa sitwasyon na ikinahihiya mo. Kahit pa hindi kayo, kahit pa walang label. May respeto sa kung sino ka. Sa Stoic perspective, ang dignidad ng isang tao ay hindi pinuputol kahit tapos na ang koneksyon. At ang taong may tunay na pagtingin sa iyo alam yon. Hindi kanya pinaparamdam na replaceable. Hindi kanya ginagawang comparison sa iba at lalong hindi kanya ginagawang lesson na kailangang may masaktan. Dahil kapag may halaga ka, hindi ka ginagawang kwento ng kabiguan, ginagawa kang bahagi ng personal growth. Senyales 9, may pag-aalinlangan kapag ikaw ang mawawala. Ang pagkawala ng isang taong walang halaga ay mabilis, diretso, walang bakas. Pero ang pagkawala ng isang taong may impact ay may friction. Kapag naramdaman niya ang value mo, mapapansin mo ang hesitation, hindi sa salita, kundi sa timing, sa galaw, at sa mga desisyong hindi agad natutuloy. May mga pagkakataon na parang gusto na niyang umatras, pero hindi niya magawa ng buo. Hindi dahil pinipigilan mo siya, kundi dahil alam niyang ang pagkawala mo ay hindi neutral. May epekto, may babaguhin. Psychologically, ang utak ng tao ay umiiwas sa pagkawala ng isang stable presence. At kapag ikaw ang presence na iyon, hindi ka basta-basta binibitawan. Kahit papiliin niyang lumayo, may respeto sa bigat ng pag-alis. At ang respeto na iyon ay malinaw na indikasyon ng value. Revised Part 10, Senyales Monja 10, hindi kanya kinokontrol para manatili ka. Ang taong walang pakialam ay gumagamit ng control, guilt, pressure, fear. Pero ang taong naramdaman ang value mo, hindi ka kinukulong. Hindi kanya minamanipula para manatili. Hindi kanya tinatakot na mawala siya. At hindi kanya binibigyan ng ultimatum para makuha ang gusto niya. Sa halip may space, may choice. May respeto sa autonomy mo. Ito ay contra-intuitive para sa iba, pero totoo. Ang taong may tiwala sa value mo, hindi kailangang hawakan ka ng mahigpit dahil alam niyang ang pananatili mo ay mas makabuluhan kapag pinili, hindi pinilit. At ang ganitong klase ng pagtrato ay hindi ibinibigay sa taong basta-basta lang. Senyales 10, hindi ka niya kinokontrol para manatili ka. Ang taong walang pakialam ay gumagamit ng kontrol, guilt, pressure, fear. Pero ang taong naramdaman ang value mo,
hindi ka kinukulong. Hindi ka niya minamanipula para manatili. Hindi ka niya tinatakot na mawala siya. At hindi ka niya binibigyan ng ultimatum para makuha ang gusto niya. Sa halip may space, may choice. May respeto sa autonomy mo. Ito ay contra-intuitive para sa iba, pero totoo. Ang taong may tiwala sa value mo, hindi kailangang hawakan ka ng mahigpit dahil alam niyang ang pananatili mo ay mas makabuluhan kapag pinili, hindi pinilit. At ang ganitong klase ng pagtrato ay hindi ibinibigay sa taong basta-basta lang. Kung may isang bagay kang dapat tandaan, ito iyon. Ang tunay na value ay hindi hinihingi at hindi ipinipilit. Mas madalas, ito ay tahimik na nararamdaman at kusa na lang nirerespeto. Kung nakita mo ang mga senyales na ito, huwag mo itong gawing dahilan para umasa o maghintay. Gawin mo itong paalala na ang paninindigan mo bilang lalaki ay may bigat kahit hindi ito binibigkas. At kung wala kang nakitang ganito, huwag mo ring ikababa ng tingin sa sarili mo. Hindi lahat ng tao ay handang pumasok sa isang koneksyon na may lalim at accountability. Kung nakarelate ka sa video na ito, i-like mo ang video para mas makarating pa ito sa mga lalaking kailangang makarinig ng ganitong mensahe. Kung gusto mo ng mas maraming ganitong usapan tungkol sa mindset, self-respect at tahimik na lakas ng isang lalaki, mag-subscribe ka sa channel. At kung handa ka pang lumalim, panoorin mo ang susunod na video. Hindi para baguhin ang ibang tao, kundi para mas tumibay ka sa sarili mo.